Alright, welcome to another video. So, for today's video, balik tayo dito sa garahe. Another garahe video for you guys. Balikan natin tong si Pajero. This will be our third episode for this build. If you have been following this build, uh, lately we have been trying to fix her. She has a gas leak problem on the injectors. Ano pa ba? Then the valve seal covers are leaking. So we are trying to fix that together with Eldorado and Sir Ferds of Eldorado. They've been helping me out. Because from the last episode, the last part that we got from Eldorado was the wrong size. It was for a different model. So now, since this car is an imported spec, I think this is a Dubai spec kasi gasoline, original left-hand. Kaya the spec is different, the engine, the 6G72. So now I have the right part with me. Thank you, Eldorado. Thank you, Sir Ferds. So, this was the problem before. Mali ang nakuha namin dati for the valve cover gasket. Valve cover, dalawa yan kasi V6. So ngayon, ito na yung tama. Based from the chassis number, so in order ni Eldorado, arrive 4 days. Ayan. Thank you, Sir Ferdy. If you need the parts for your Mitsubishi, here is the contact of Sir Ferdy. Viber niyo lang siya, then he can help source the parts for you. Tapos from Eldorado also, Sir Ferdy, our drive belt. Ito, mahirap din hanapin. It has a different spec also. 5PK 1350. So, not readily available. It's by order. So, this one cost me around 1,100 pesos. Thank you, Eldorado. Thank you, Sir Ferds. So, ito, today, ilalagay natin dito sa Pajero, install back. Together with the help of Boss Ray of Cham Garage. Siya ang gumagawa nito. This will be our third day on fixing this car. The problem kasi, ba't pabalik-balik, maling parts ang nakukuha namin. The best way talaga, lalo na if home service, if your mechanic goes here just to fix your car, is to have the parts pulled out from the car, then you bring the parts to the store to be sure na tama. Eh, hindi ganun ang ginawa natin, no? So, anyway, and now she has a leak. One of the problem also is yung leak ng coolant. Matagal na yan, pero ngayon much heavier. So, babalik sila Sir Ray ngayon to fix everything. The coolant leak might be the issue. Bakit siya may white smoke? Kasi pag white smoke, coolant is getting in the engine. So, nakita namin before, ito matagal na, even before Boss Ray, may tulo na talaga yung leak na yun. But now, it's severe. So, we are hoping na ma-fix siya ngayon. Kasi if hindi, baka need yung machine shop yung lagayan ng coolant pupunta sa engine, no? So, I don't know what will happen if matatapos ngayon or not because of the coolant. From the last episode also, we installed the thermostat back. Galing din kay Eldorado, so may thermostat na siya, okay na. The only issue is nagbi-misfire, so palado. So, as per Boss Ray, it has something to do with the injectors kasi binaklas namin, nilagay namin yung mga brand new O-rings from Eldorado to prevent that gas leak. So, wala na siyang gas leak, pero palyado siya ngayon. So, he has to check the injectors again ngayon. From the last episode kasi, gabi na natapos, 6 o'clock. So, I called it off again already that time kasi ayoko nang gumagawa ng gabi dahil kawawa naman sila, no? And late kami nag-umpisa nun, mga after lunch. So, ngayon is 10 o'clock pa lang naman. They are on our way here, malapit na. So, we have the whole day to hopefully fix the car. No? So, yung gas leak, yung coolant leak, yung belt drive, yung valve cover, binaklasan namin last time yan, if you have seen. Ngayon, babaklasin ulit, ibabalik. Tapos, yun, tono ulit, check the injectors. So, that is the job today. And also, in this video, paayos na natin itong si E150. If you have watched the last video of the E150, we went to Zambales in San Antonio. I love San Antonio so much. It's like the El Nido in Zambales. Underrated place, virgin na virgin.
Talagang sulit na sulit puntahan, 4 hours away, no? If you have seen that video, dinala natin to doon. We spent the weekend there. Okay naman, except na nagka-flat tire ako here on my way back. Inabutan tayo sa Esitex, sa may Clark na ako. Nagpalit. Ako nagpalit, kami ni Lek. Buti nakasunod siya sa akin. So it's my first time to replace a tire again for so long, no? Kasi hindi naman tayo napapalatan. Actually, ngayon lang. So, this tire, buti nag-hold. This is the stock tire pa ng kotse. This is a 2009 model. So, yung production niya dito, 2009. So, 17 years na yung spare tire na yan. As you can see, dry rotted na. Pero Michelin. So, first time ginamit ng kotse, yung spare tire na to, I believe, even from the previous owner. At nag-hold naman from Clark to hanggang dito bahay. Inuwi ko siya ng ganyan. Dry rotted na. First time, termin thread, bagong-bago. So, papaayos ko na yung na-flat. Hindi ko alam ba't na-flat. So, siguro ayaw ko, mamaya, malalaman natin. Kasi papabalik ko na lahat sa loob para malinis kila Boss Ray mamaya. No? Saktong-sakto. Pinag-uusapan pa lang natin. Dumating na Boss Ray. Our third time here. Ito yung coolant. Makikita nyo. Leak. Diyan nagli-leak eh. Sa entrance niya. Papuntang engine. So, dati nang ganyan yan. Even before them. So, ito muna pa-check natin. This might be also the reason ba't siya nag-uusok ng puti, no? Makes sense. Kasi pag puti, coolant yun. Pag black, it's rich. Pag blue, oil, piston ring. White eh. So, ito yung drive belt. Ayun, crack. Kita ko na nga dito yun. Cracking na rin, luma. So, pero pinapauna ko sa kanya. Ayun, humabot na dito yung coolant. Ito, we need to fix this. So, baka kasi mamaya may mali dito. Anyway, siya makakasagot nun. Pero so far, injectors, as you can see, wala nang leak. Which is yan ang importante. Yan yung una pinagawa ko. Kasi baka sumabog yan, magliyab, di ba? Gas. So, wala naman siyang leak ngayon, pero palyado. So, yun lang yung trabaho ngayon. They have the whole day to do it. Ay, kamusta si Gilson? Punta ako mamaya. Mamaya. Kaya pinuntahan ko kahapon kasi may meeting siya. So hindi ko siya hindi kayo nag-abot? pang-abot. Sayang biyahe mo. Ha? Sayang biyahe mo. Hindi, okay lang. Dumaan naman On the way. Pumunta akong Banawe. Pero kaya mo yun. Oy, malapit siya dun. Mm. Kaya mo yun, yung Isuzu niya. Naka-custom eh. Kaya. Ito nga agad naisip ko eh. Kasi kakabili lang yan. May farm kasi yon sa Tagaytay. So parang gagawin daw niyang service vehicle ng mga kliyente niya. Hatid sundo. Okay. Naka-customize. Tingin ko kaya mo eh. Pati yung mga molding sa window. Mm. Bibili ka na lang ng generic. Tapos, Meron mga replacement. okay. So matutulungan mo siya? Pwede. Ayos. Mamaya pupuntahan ko after niya. Mabait yun si Gilson. Kasi si Gilson, yung friend natin, yung LC200, if you remember, diba sa kanya galing yun. Nagpatulong sa akin, nag-message the other night, may binili siyang Isuzu na van na naka-customize na parang VIP for his farm, for his clients. Medyo may mga ayusin sa bodyworks, pintura, sa loob, alam mo na, mga window moldings. Sakto si Boss Ray is all about restoration. So pupuntahan daw niya bukas, actually dapat kahapon, para to check the car. Pero kaya daw niyang gawin yun. So ayun, pakita ko yung picture ng Isuzu para makita nyo yung itsura nun. So gagamitin daw niya as panghatid ng mga kliyente. No? So yan, yung ginagawa ni Boss Ray, restoration. So if you guys need bodyworks, matutulungan kayo nito kasi meron siyang latero, dun sa shop niya, magpipintura, yan ang gustong talagang ginagawa niya. No? So anyway, ng oras na ba? Time check. Malapit na mag-11. So, tingnan natin where the day will go. Kasi it's been 3 days. 3 days na nag-work kami dito sa Pajerong to. Yan ang hirap sa home service. Back and forth ka. Kung wala kang pyesa na tama. No? Kaya, mas okay pa rin kung sa shop, iwan nyo. Pero, for this one lang kasi, also, to make content for you guys, yung home service natin. No? Hindi ko naman ginagamit yung kotse anyway. So, mostly nakapark lang siya. So, patira na natin yung vulcanize ng ito, ni E150 para maasikaso na natin. Because actually, we have a trip
this April, first week, La Union. Pero, not sure kung itutuloy ko o hindi kasi sobrang mahal na ng gas, no? So, syempre, sa panahon ngayon, kailangan na natin magtipid-tipid. Pag-usatin na natin. Pero, para maasikaso na natin yung gulong nito, first time na flat. First time ako finlat nung trip natin. Patira na natin ngayon. First start for you guys. Yeah. Ayan o. 0. So, tumutunog siya. So, this thing works. Nagsabi yan actually na pa-flat ka na. So, na-detect niya na yun nga, yung sa likod, rear, walang pressure or nauubusan ng pressure. So, nagsabi naman in fairness. Kaya nga, si Mrs. nga nagsabi na, uy, parang may mali ah. So, anyway, here is the E150 for you again. Again, kung di nyo napanood yung video natin sa Zambales, San Antonio, please do so kasi it's a very beautiful place. It's like El Nido vibe pero Zambales lang, no? So, half a tank pa tayo. Yung gas na yan, coming from the murang gas pa bago mag first price increase. Pinaano ko na yan, nagpa full tank na tayo. So, alright, mag-withdraw muna tayo sa Shell, tapos pahanginan ko rin yung spare tire natin dahil first time pinahanginan yan, and diretso na tayong vulcanizing. So ayun, no, gas prices, the situation that we are in now. Today is end of March, nasa March 20 something na yata kayo, hindi ko nakabisado, no? We are still in the middle of the war crisis in Iran or Middle East. So gas prices have been very, very expensive. And every week or weekly, price increases for the gasoline, no? Kaya ang hirap. Ito nga, sila Ray, nakamotor na lang ngayon. So nung last week, nakakotse pa yan. Siyempre, nagtitipid sa gasolina, specifically sa diesel, mas mahal, no? Kaya buti itong sa E150 gas. Parang ang sakit kasi magpakarga ng 100 pesos per liter, no? Kahit ako, talagang nag-iisip ako paano magtipid. So that will be the name of the game in the coming months, I think. Paano ka makakapagtipid. Ngayon, very simple. Bukas ang lakad mo. Huwag kang umalis ng bahay. No? So, this is really a bad news. Bad situation for everyone, for all of us. Talaga kailangan natin magtipid. Kasi yung gasolina, it affects everything. Ngayon, no? Walang kotse, oh. 11 o'clock. Weekday ngayon. Walang kotse, oh. Normally, traffic dito. Diba? So, yun ang problema. Kaya I'm having second thoughts kung itutuloy ko yung La Union or not on April 10. Pahala na. Tignan natin. Anyway, gas naman to. Pero tignan natin where it goes. Si Anika kasi naka summer break, so wala silang pasok. So, sa bahay lang sila lagi. Nakaawa naman ako ng ginagawa. No? Anyway, yung diesel lang hirap gamitin ngayon, kaya nga yung Range Rover hindi ko rin ginagamit masyado. Weekend lang. Pag sa church, malapitan lang ganyan. Siyempre, tinitipid ko yung gas niya. Kasi diesel siya, mahal nga. No? And I converted to Petron already, for the diesel at least. Kasi mas mura yung Petron. Meron naman silang turbo Petron eh. It's like the equivalent of V-Power Shell. Mas malaki yung diferensya sa presyo eh. So, punta rin tayo Shell, pahangin ako yung spare tire natin na stock, na 17-year-old spare tire. Michelin, iba talaga pag branded, no? Buti na lang Michelin siya, buti na lang branded siya. At umabot from Clark to dito sa bahay. First time ginamit, biyahe pa. So, buti na lang. Pahangin na natin para full charge siya, para next time, just in case we need to use it again. May hangin siya, alam ko rin. At least nagamit na natin. And thankful ako dito sa E150. Kompleto ng gamit sa likod, first time na gamit, brand new lahat, no? From stock, obvious na hindi ginamit eh, so buti and then not kompleto. I never check it naman. So yun, tapos pa vulcanize na tayo. And also, since nandito tayo, again, yung Ceratec na Liquimoli, sobrang okay guys, buy that one. I'll put the link again here. It's an additive pero Ceratec, so ceramic coating siya for your engine, inside your engine. It makes a lot of difference. Na-testing ko dito sa E150 natin, yung sa long drive natin sa Zambales, 400 kilometers total consume.
The engine is more efficient, more quiet, mas lumakas yung hatak, mas naging smooth, mas lumipid sa gasoline. No? It's the perfect package. Mararamdaman nyo talaga yung difference. No? So, bili kayo noon, lagay nyo pong guwapa change oil kayo, it makes a lot of difference. Ayan, so nagpalagay na tayo ng hangin. Grabe, kawawa tong station. Wala na rin nagpapagas. Eh, sobrang mahal eh. No? Walang tao. Ay nako, ang hirap ng crisis na to. Talagang lahat tayo magtitipid. Nakakatakot lang, apektado kasi lahat. Even the food prices, so supply in general. No? So, pinakamahirap dyan kung magrasyon. Magrarasyon ng langis. I don't know, ayoko na nga isipin. So, anyway, I think we need to have our tanks full. Pa-full tank tayo para to secure our supply. Kasi baka nga magkaubusan na supply, wag naman sana, no? So let's head over to the vulcanizing shop. Paayos ko na yung likod na gulong. Tingnan natin anong naging sira. Although when I was checking the tire, wala akong makitang puncture or pako. So ewan ko kung ano nangyari doon. No? Ubus na ubus eh, tsaka ang bilis. So let's see. Dito na tayo. Mukhang pito. Nasira pito. Oo. Kaya nasira eh. So mukhang pito nga. Makes sense kasi wala naman ako makitang pako. Oo nga, no? Papalitan na lang natin. Meron naman dyan, ano? Oo. So, pito, palitan natin. Kaya pala. Ito, umikot. Hindi ko rin alam. Hindi ko naman ginagalaw to. Sa pagkabit siguro din na to. Baka nasira na. Ayan, ang salarin. Putol. Ba't kaya naputol? Hindi naman natin ginalaw. Sa init siguro. Anyway, palitan natin ng pito. Kaya mabilis. So dito maraming mugs. Yan. Pwede nyo rin ibenta yung mga second hand na gulong nyo na mugs dito. 20th Avenue, unang-una. Nakikita nyo. Ito, sikat na rin ito. So syempre, babalik na natin yung original para hindi pangit. Iba talaga pati yung jack eh. Ang gamit nila hindi papasok dun sa lug nuts natin. So ginagamit nila yung original na lug nuts that never been used. So, happy na nabalik na natin yung tamang mugs niya. Siyempre, pangit pag ganyan. Tapos, yeah. So, let's head back home. Siyempre, ang mahal na hubcap. Yan, mahal to. Almost 10,000. Isang peraso. So, right, back in business. Original mugs in. Ayan o, tumaas na ulit yung PSI niya sa likod. See? This thing works. Bili kayo Lazada. Type nyo lang TPSM, Tire Pressure Monitoring System. Parang gano'n, lalabas na yan. Less than 1,000 pesos, no? So, let's head back home. Alright, almost 12 o'clock. Ayan na, nabalik na ang mugs na original. Ganda. Bakit talaga tingnan pag naka-spare tire lang, no? It destroys the whole look of the car. So, ayan, ayos na. Okay, out. Mga bata, below ganon. Edad. Yan, ito yung problema eh. Tinutulo dyan. Ano, nalaman mo na bakit? Hindi pa. Yung injector? Anong problema ng injector? Hindi nakakabit ka ngayon. Mablay. Saan? Dumaplis yan sa akin. Number ano? Ito? Doon sa kabila. Maluwag, bali. Hindi nakakabit. Oh? Wala, ganun talaga eh. Siguro, Mechanic error. madali na siguro yung time Oo, yun nga, mechanic error. Nangyayari talaga. Kaya siya nag-check engine, nakaka-detect ng hindi nakakabit. misfire. So ito na lang ang problema namin. Kung maayos. Kasi parang na-mention dati, kailangan yung machine shop. Pero tinan natin. Kasi kung kailangan yung machine shop yan, hindi magagawa ngayong araw to. Kailangan nilang baklasin to. Para iuwi. Dapat ito ano. Tapos yung mga natin manulit. Oo. Kabit mo muna ito. Hindi ako umalit. Kasi hindi natin mabiyahe lang ganyan, mag-overheat. So yun lang naman, bago ka may makamove forward dito sa mga to, pinauna ko na yan. Yan na lang yan. Then, pag nagawa na yan, dadali na natin sa shop ni Boss Ray para yung sa transmission leak naman. Tsaka yung mga bumpers, papakabit na natin. Papakulayan na natin sa kanya para sa pampapogi naman. So, syempre, sira muna. Buti may pangliha tayo. Mga stash natin doon. Para kuminis ulit yung lagayan. Para lapat.
Diyan nag-leak. Possible kasi dati malakas yung overheat niya. Kaya naging ganyan. Kaya tinanggal din yung thermostat. Pero ngayon nakabalik na tayo sa thermostat. Tapos syempre, the receiving end, kailangan ano rin, lapat na lapat. Para walang, di mag-escape yung tubig. Yan. Yan yung bago nating thermostat. Oh, lapat na kami. Malayo sa kanina? Wala. Hindi nga. May May agawang? Apo, may isang mayroong part na nilulusutan ng Isa lang. Isang. isang side. So ngayon wala na. O, di sana maayos natin. Bro, ano na? Kung maayos yan, papakabit ko na yung belt lahat. Ay, mukhang sure na raw siya. O, malalaman natin mamaya. Yan lang naman yung tulo niyan eh. So ayan, old technology distributor. Adjust daw niya mamaya. Kasi naka-retarded baka. Kaya may something to do with the usok. Mga Honda raw kasi gano'n. Eh since old technology, distributor pa tayo, ano yan? I-adjust niya. Papainin natin. Ita-timing niya. So malamang ngayon wala nang check engine yan. Kasi na kita niya na yung sa injector. Then let's see, naba pa na oras. Ayoko talaga yung paggabi na eh. Tsaka running on fumes ka na nun. Gusto ko yung ganito, fresh umaga. Para nakikita nila lahat. Sa sakto, wala ng araw. May shade na. Yan, we have one chance here. Dahil siyempre, ang hirap ng pabalik-balik. Ito actually take 2 na to eh. So, ito yung sinisigurado nila. So ayan yung thermostat. Diyan bumubukas, diyan sumasara. Ayos, kaka-excite ah. Tagal ko nang di na-drive kasi ito eh. Sarap pa naman i-drive niyan. Pinarada ko nga eh. Dahil sa mga issues niya eh. Ayan, nalapat na. Sana wala nang tulo yan. Ay, niliha naman nila. So parang machine shop na rin yun, pero mano-mano. Diba nung sa 190 natin, niliha lang din ni Charlie yung head nun. Yung valve cover. So okay naman. So, okay na, walang tulo. Napalitan na yung belt? Adi, ayun pa. Diyan yung belt, natono na rin yan. Ito naikot mo na. So wala nang palya. Pero medyo may usok pa rin, yung dating problem niya. Pero dati nang ganyan, ayun, nawawala. Oh. Minsan meron, minsan wala. Mga rings, unang hinala natin. Hindi mo matudukot sa ilalim kung ring. B6. Teka, so ikot tayo. Ayan, walang check engine light. Tapos running to temp. So ikot natin. Test drive, test drive. So yung usok na lang. Baka nga piston ring talaga. Bad trip din. Problema, hindi kaya dukutin sa ilalim. B6 kasi. Kung B6. kung Kasi yung for Benz, inline 4 siya. kaya nga yung Benz, nadukot namin sa ilalim lang yun. Oo. Inangat lang yung makina konti. Mm. Tapos nadukot sa ilalim. Pag ganun condition na yun. Pag ganun. So bababa makina. Engine crane. Oo. Ay, tataas lang ganun o talagang tanggal? Talagang refresh talaga. I mean, Hindi, piston ring, tapos mga valve seal. oo. Tapos head gasket. Pero mura lang ang piston. Mura lang ba piston ring? Kasi yung piston ring ng Benz, mamahal din na nabot sa akin. 2.5 lang yung ano, 2.5 to 3.5,000 yung ano, Set na? set na. Ganun. Oo, sa Galant, nasa 3.5. Magandang klase na, Japan na yan. Anyway, okay, absorb ko muna. Pero at least Oo, wala na mas yung... maganda gamitin nyo muna, baka mini-stock lang talaga siyang Na. piece dyan or... Kasi sa ano natin, sa Ay, manifold maganda natin, may hatak ko. meron dyan eh. Nagaba yung tunog niya. Hindi nawawala yun. Hindi nawawala yun. Ano yata yan eh, sa gulong. Sa gulong. Tinanggal kasi yung battery, di ba? Mm. So, iniikot lang namin. Okay naman, hatak and everything. Hindi nag-overheat, ganda ng temp. Pero worried siya dun sa usok. Kasi kanina nakita niya, blue, may usok nga talaga. Ayun, oo nga. Dati nang yan, ganyan talaga yan. Actually, lumalakas nga eh. Dati hindi naman ganyan kalakas yan. Pero palakas ng palakas, napapansin ko. So, pasama ng pasama.
So baka nga kailangan natin talaga i-overhaul. Oo. Ano to? Bababa makina. Piston ring, head gasket, ano. Tapos kaya nga siya nagbawas ng langis, diba? Na-mention ko. Naglalagay tayo ng langis every now and then. Although hindi pa severe yun kasi hindi naman nag-overheat. Pero yun na, sign na kailangan natin palitan talaga yung wala 30-year-old eh. Inabutan tayo eh. Tsaka yung ginagamit-gamit na natin eh. Ito mo, basta tuloy yung sakit. Pero pag naayos naman yun, goods na ulit yan. So pag sa kanila na, iiwan ko na sa kanila to. Soon, not now. Siyempre, budget constraint. Dahil hindi biro din ang pagbaba ng makina, lalo na V6. Hindi kaya dukutin eh, pag V6. Iba daw kasi yun. V-type kasi siya, kaya mahirap siyang tanggalin. Tapos malamang bearing. Maganda yung Diretso, no? inline. Oo. Madaling tanggalin siya. Kasi yung bearing kailangan, baka may tama. Narisinsan doon ka na sa ilalim. Knocking naman ng sa bearing. Yung sa ilalim, bearing tawag na. Oo, Conrad. Conrad, yun. Parang ginawa natin sa 190E natin. Pero yung 190E, sa bahay lang natin ginawa, diba? Nadukot yun. Tapos yun din, piston ring, bearing, mga seals, head gasket. Yun. Mura lang naman daw yung part, sabi ni Boss Ray. Mura lang. Pero siyempre yung labor, medyo madugo labor na yan. Hindi, parang ka nagpapintura. Parang gano'n, di ba? Wala ganun talaga eh. Okay lang. Pero at least nawala na yung leak ng gas, nakita mo na. Wala. Tapos wala na yung tulo na... Pwede naman gamitin naman na eh. Oo nga. At least pwede nang gamitin. So, sabi ko, gamitin ko muna hanggang May. Kasi tuition fee, di ba? So, after nun, tsaka ako patiraan na lang ulit. So, ayan, hindi naman nag-overheat eh. May usok lang. Tapos maglalagay ka lang na maglalagay ng langis. Alagaan mo siya nun. So, paano yung belt? Ilalagay natin ngayon. Titignan natin. Ganun din eh. Pag ano. Bagay, ano, actually. Hindi, baka, di ba maputol yun? Hindi. Tignan. Check mo natin. Sige. Ayan, ngayon, konti. So, ganyan yan eh. Minsan, konti. Minsan, marami. So, check namin yung belt. Tapos yung hindi pa napalitan din yung gasket, ito, no? Yun na lang. Ay, mas maganda. Pagka Oo, ito. I-save na lang natin. Oo nga naman. Sa bagay. Bubuksan din naman ulit yun eh. Baba na rin naman eh. Oo. Tsaka ano, pagka bili mo, mas makakamura kapag overhauling gas. Kit, lahat. Pasokan yun. Overhauling gasket. Anyway, pwede pa naman gamitin. Hindi pa naman. So, ayan, walang tulo. Tsaka kasi yung mabaho yung fume eh. So, nagsusunog siya ng langis nga. Kaya ganun. So, ito at least, hindi na masyadong tutulo to. Ay, mababawasan. Ito hindi pa mabalo. So, since may balak naman tayo overhaul, baka sa overhaul na lang namin din gawin yun. Pero pinapa-double check ko lang yung belt natin. Double check mo yun. Ipita mo na lang. Tapos para make sure lang yung pipigtas. Tapos isa nung i-reserve mo na lang muna kasi mag-overhaul tayo next time. So di naman nakakabit. Baka hindi na muna nga. Kasi ibababa rin natin. Talagang ihugot mo talaga yung makina nito. Yan. Para malinisan din yung mga yan. Pinturahan din yung mga general overhaul. Gagawing new ulit. Tawag nga niya, refresh eh. Refresh engine. So, tama, hinala natin. Ganyan talaga. Wag luma. Aabutan ka. So anyway, safe naman to use naman. Pwede naman. Yung nga lang, nakakainis yung usok minsan. Pero pwede naman siya gamitin. No? So at least to, magagamit-gamit ko na ulit. Kahit pa paano, pinapa-double check ko lang yung fluids ulit. Dahil bala ko naman siya gamitin talaga, kahit office. Tsaka maganda yung temp ngayon. Ganda, gitnang-gitna. Tapos ang bilis umangat. And while we're here, nakita nila parang madumi na rin daw yung oil. Ayan, madumi nga. Tinanggal na namin. Buti may mga luma akong stash dyan. Palitan na namin para bago lang. Pwede naman daw gamitin yung Delo. Yan, meron kasi akong spare na Delo dito. So, para bago lang. No, pero let's see where this car goes. Para malamang baka pa-overhaul ko na kay Rito. This year, for sure this year. Kung kailan, di ko pa masagot. Pero this year yan. Pero pwede naman siya gamitin. Yung nga lang, alagaan mo siya sa langis. Tapos bear with the usok. So, tinan natin yung usok.
if it get worse or not. So, ganun muna. Gamitin ko muna siya mga once a week. Ganun ko lang naman ginagamit yan. Para mabatak. Total, wala naman traffic lately. Dahil walang kotse. So, let's leave it like that muna. Ayan, nabawasan. Minsan ganun eh. Very mechanical kasi itong coaching to eh. Oh, konti. Tapos, bibili ako Ceratec. Since napalitan yung oil, pwede natin lagyan ng Ceratec to extend the engine life further. No? So, magpapabili na tayo. Next week, darating yun. May lumang oil. Naka Delo Gold, pwede naman daw. Basta 4-stroke. Ayan oh. Ganda ng temperature oh. Loving the temperature. Ayan, so mga gamitan natin ulit to. Thank God. Dahil na-miss ko na rin siya, no? So, na-test drive natin Pajero. Drives really well. Kailangan ko ng Ceratec. Lalagyan natin ng Ceratec to para mas swabe pa siya. So, paayos ko lang yung likod ng E150 yan dahil sabog-sabog. Diba? Tapos papabalik ko lang sa tama dahil nasa ilalim yan para lang luminis lang. Sa E150 kasi yung spare na sa ilalim. Tapos iikutin mo dyan. Ibang style yan eh. Makikita niya yan pag umilalim siya. Makikita niya yung turotot. May turotot kasi doon. Masushoot. Tapos yun, makakrack muna pabalik. Yan, naayos na. Tayo ko ng kalat-kalat yan. So, binabalik na namin. Yan, buti lahat nandyan. Stock, pati yung early warning natin. Original, hindi pa nagamit. So, nagamit na natin. Yan, so that's it. Balik na tayo sa Pajero, tapos na. Ikot namin ni Anika later, tapos uwi na sila. Alright, so that's it. Thank you. Okay lang, magkikita-kita pa tayo. Marami pa tayong plano dito with Boss Ray. So, siya na bahala sa Pajero natin. Any restoration needs you have, here is his messenger. Pak, kontakin nyo lang yan. Pupuntahan kayo to check your unit. At pwede rin yung mapuntahan sa shop niya. So, mamaya, test drive natin itong si Pajero. Nabawasan, malaking nabawas sa usok. Yung nagpalit kami ng langis. Hindi ko nga akalain, masama na pala yung langis. Sobrang itim na. Tapos malapot. Tapos, pangit talaga yung quality. Yung napalitan namin ng Delo Gold, ang laki ng in-improve. Tapos tumahimik yung engine and nabawasan yung usok na, no? So, kailangan pang batakin. Kaya, alis tayo later. Kasama natin si Anika. Oh, maturusan kayo, no? Mahal kasi. Sinasabi ko eh. Ganun talaga eh. So, bye-bye. So, kailangan ko na bumili ng Ceratec. Salamat, Boss Ray. Salamat, Joseph. Ceratec will save us. Papahabain niya yung buhay ng makina natin hanggat hindi pa natin napapa-overhaul, no? Pero definitely, again, this car needs a overhaul. Yung signs na yung piston ring lusot na. So, most important, no? Along with the head gasket. Pero, pwede naman gamitin. As you can see, hindi naman nag-overheat. Ang ganda nga ng tip, gitnang-gitna eh. Yun yung hinahabol ko eh. Na-achieve naman natin. So, successful naman. Alright, see you later. So, ikot lang natin ulit ng si Pajero. Kailangan ko rin dumaan ng Rustan sa may temple. Need to buy a few stuff lang para maikot lang ulit. At ang ganda ng temperature talaga. Gitnang-gitna. Yun ang gusto ko. Dati kasi, since naka-delete ang thermostat niya, nasa baba ang tagal uminit, no? Tapos kung dire-diretso takbo mo sa highway, palamig yung auto, yung temperature. So ngayon stable siya, parang naka-factory setting. Yan ang gusto ko since we have the new thermostat. So nabawasan yung usok a lot. Actually, laking bagay pala ng oil na yun. Hindi ko akalain ganun kasama yung oil niya. Dahil when I got the car, parang ang sabi naman niya is nung may-ari, si Rocky, napalitan naman daw yung langis. Pero ngayon nasama ang pangit eh. So since ginagamit na nga natin siya, siguro, through time, 1 year na rin eh, or more than a year na rin, no? So sayang, wala akong Ceratec ngayon, gigil tuloy ako doon sa Ceratec. Kaya, bumili na ako online, so pag dumating yun, lalagay natin sa kanya. And it will improve much further. Tapos, okay na yung palya, nawala na yung palya, wala nang check engine. Yung injector na ayos na ni Boss Ray. And yung leak ng kulat, wala na rin. Tapos, yung belt reserva na lang since ipapa-overhaul naman natin siya this year. Then ano pa ba? Yun lang ano.
gamitin ko lang, ikot lang natin. Then I'll take a few shots later. So here in White Plains lang, umikot lang tayo. Galing na tayo ng Rustans. Nabili na natin yung kailangan na natin. So far the car is doing great. Yung temperature talaga, ang ganda. Factory na factory, gitnang gitna. No? Ganda, yan yung gusto ko. So nabawasan yung usok, wala na ako nakikita masyado. Lalo na, again, pag naglagyan natin ng Ceratec na Liquimoly, laking tulong nun. So excited to get the Ceratec kahit ako na lang maglagay. Pwede naman na ilagay dahil bago ang oil natin. Tapos yun, no? So pwede naman siya gamitin. Monitor ko na lang yung langis niya, yung status ng langis. Tapos yun, but for this year, total, ang malaking trabaho na natin. Every year naman kasi, we do have a big job lagi, no? Parang last year, the biggest job for last year was the 190E. Pinapapinturahan natin until now, naka-streamline pa. So for this year, I think the biggest job would be the Pajero. So, overhaul. Palit ng major yun. Palit ng piston rings, ng bearing, mga valve seal, head gasket. So the engine has to come out, i-refresh ni Boss Ray. Makikita natin anong magagawa niya for us, no? Dahil it should not be smoking, no? Kahit na pwede naman gamitin. So ang gamit ko naman dito is hindi naman araw-araw. Very minimal naman. So yun. I'll see you later. Drive lang tayo. Pinapakiramdaman ko lang yung auto, no? So, balikan ko na kayo pag ganyan sa bahay. Back home. So, that's the video for today. 3 days natin or 3 working days natin ginagawa itong si Pajero. With the hassle nga sa parts, back and forth. But okay naman pwede na gamitin. Driving the car, ayos naman with minimal usok. Ayan, wala na masyado. So nag-work yung oil namin, everything's good. So labor na binayaran natin dito, all in all 7,000 for the entire duration. So that's it, no? Hope you guys enjoyed the video, itong Pajero video natin. So marami pang gagawin. And thank you for watching. If you're not subscribed, please do subscribe. 2 different levels, I cannot relate.